Nung 13 siya, kinakanta niya ng Power of Love. Nung nakasama ko to sa bar, kinakanta niya pa rin yun. Ngayon, tignan natin kung makakanta niya pa rin. For you guys, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me. Sa library, ito yung bar na kahit anong gawin, kahit magsara tayo, magbukas tayo, dito pa rin ako babalik hanggat gusto ko ni Mamo. Kasi talagang sobra yung pagmamahal ko kay Mamo, tsaka yung respeto ko sa kanya. Well, nagtatrabaho na sa bar? Correct, kasi matured looking ako eh. Hindi nila halata yung age. Yung mga bar, hindi basta bar, yung mga tumitable. Ay, may mga GRO. Correct. Natitable ako, ang ganda ng drinks ko doon. Maaga kang nagbuntis? 20. Kasi nga, syempre, andito ka sa business na ganito eh. Akala nila kasi lahat na nasa business na ganito. Oo, iba ang tingin nila sa'yo kasi nagtatrabaho ka sa gabi. Correct. Parang feeling ko may na mga tampo ka sa mga nakasama mo. Yung mga nagsasalita at naba. Ang sakit kasi, Bel. Yung sabihin ka na, adik, pag-usapan niyo ako, pagsarapan niyo ako, huwag niyo ko kantayin umalis, magagagawin yung pulutan yung buhay ko sa inuman niyo. Kasi meron akong naging issue dito. Lumihis ako na landas. Napunta ka sa masamang bisyo? Yeah. Na totoo? Totoo. Ang masakit lang kasi parang kumalat siya, tapos nahusgahan ako. Tapos ang tingin sa akin na lagi, every time na hyper ako, akala nila Nakadrugs ka? Yes. Alam mo yan, Mel, parang magkasi tayo. Matagal na akong hyper, alam mo yan. Nagkamali lang ako siguro ng tao, pinagkatiwalaan at pinagsabihan kasi ikinalat niya talaga. Dead na ang nega, dead na ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog! And for today's video mga kachika, nandito na naman po tayo sa The Library na kung saan isang produkto ng library ang atin na naman kakausapin. Minsan naging kaibigan, minsan naging katrabaho sa tagal ng panahon sa Sing Along. Ladies and gentlemen, nag-iisang Eva Diva! Ay, tagal natin din nagkita. Oo, kasi sa kanila minsan naging kaibigan kasi ang tagal na no. Correct. Hindi na nasundan. Pero ito po mga kachika, ito po si Eva Diva na kung saan veterana na rin po sa larangan ng entablado at Sing Along. So mga kachika, kilalanin po muna natin si Eva Diva para alam niyo po kung sino po siya. Panoorin po natin ito. Halos lahat ay nagtatanong doon sa aming bayan. Sa ng kanluran na aking pinagmulan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan kung ba't ako May recall na, di ba po sa inyo, napakahusay kumanta. Baskuladong diva ito. Hindi to ladylike, talagang macho-macho. Bouncer diva nga ito actually. Yes, black belt. Black belter. Correct. Simulan natin ang kwentuhan, Eva. Paano ka nagsimula? Actually, nag-start ako when I was 9. Tinitrain ako ng lolo ko sa mga jamboree, sa mga fiesta. Jamboree? Yes, So, ibig sa mga sabihin stage show. matagal na ito? Yung lolo ko kasi dating artista, si Pato kung tawagin. Ang mga movie niya is like Barokan Subdivision, yung mga Pit Matipid, kasama niya sina Chiquito. Tapos syempre, nung nag-edad, nag-MC siya sa mga jamboree. Ayun. Tapos syempre, ang kinukuha niya, training, ako front up, pagpaparami ng tao. Anong taon ito? 1984. Sinasampa ka na talaga sa entablado. Correct. Akong opening, ang nanay ko ang finale. Pamilya. Pamilya talaga kayo. Oo, Pinopromote ng ng lolo ko. Kasi si nanay, nagja-Japan siya dati, singer din siya. Nanay ko, mistisa. Ang layo nga na itsura ko. Hindi ko nga alam kung tama bang butas ang nilabasan ko talaga.
talaga eh. Ha? Oo, pero ang tatay ko, chinito, medyo maitim. Siguro doon ko talaga nakuha lahat. Ay, totoo ba? Ilan kayo magkakapatid? 3. Pang ilan ka? 3. Ako lang babae. Ako pa yung parewara. Sobra naman. So, ang nanay mo ang nag-abroad. Ang tatay mo, Bago ko mag-18, wala na si tatay. Nagja-Japan si nanay. Yun yung first na abroad niya. Pagbalik, yung dati kasi salimpusa ako sa work niya. Kumbaga, nag-start ako. Ang budget ko 50 pesos. saan kayo kumakanta nun? Cavite City. Pagbalik niya, pareho na kami ng budget. Kasi yun yung time na bumalik siya, nag-champion ako sa singing contest. So, ilang taong ka na nito? 12 nagbabar na 12? ako. Nagtatrabaho ka na sa bar? Correct, kasi matured looking ako eh. Hindi nila halata yung age ko. So, akala talaga nila 18 Correct. ka na. At yung mga bar, hindi basta bar, ayaw yung mga tumitable. Ay, may mga GRO. Correct. Kasi yun naman ang uso dati. Nati-table ka din. Nati-table ako, ang ganda ng drinks ko doon. Hot milk, coke, gano'n. Payag naman sila. Payag sila, basta Oo. wag lang alak. Wag lang alak kasi nga, alam naman nila na underage. So, ibig mo sabihin, nagkasama pa kayo ng nanay mo sa isang bar. Na pareho kayo kumakanta sa isang bar, 12 years Oo. old ka, tapos ang nanay mo, Pabalik-balik ng Japan. Japan. Pero ang kasama ko halos Bigabi. pumapasok, yung ninang ko naman. doon din nagkatrabaho. Oo, singer din. Grabe, pamilya pala kayo talagang singer. Talaga may pinagmula naman pala. Meron. Si ninang ko naman, kung napanood niyo yung nanay rakista sa Cavite, siya yun, si Ninang Sol. Pamilya niyo ba? Sino ba ang kumakanta? Magkakapatid sila lahat marunong kumanta. Likas pala sa inyo, kaya parang pagbubuka ng bibig mo, okay na okay lang. Kailan ang unang-unang pagsali mo sa singing contest? Nung first year high school ako, sinali ako nung teacher ko sa English doon sa singing contest sa kanila sa Tansa. First time niya ako sinali, tapos nag-champion ako sa Tansa yan, 1988. Magkano ang premyo mo nito? 1.5. Malaki na yun. Oo. Ito yung matatawa ka kasi sa sobrang gagaling ng mga kalaban, tapos accompaniment gitara pa, tapos ang judge pa yung Levi Silerio. Ay, ang gagaling. Yung mga ganun, Dominic Celestiano. Ina-announce na yung winner. Siguro, nasa third na. Palabas na ako ng pinto na sabungan. Nung ina-announce yung pangalan ko as champion, balik kami. Ay, hindi ka nag-expect. Hindi ako nag-expect. Parang pinagbigyan ko lang din si teacher kasi nga, every time na merong program sa school, ako yung kumakanta. Ilan taong ka no, nung unang sali mo sa contest? 13. Natatandaan mo pa yung kinanta mo nun? Power of Love. Ay, nung 13 siya, kinakanta niya ng Power of Love. Nung nakasama ko to sa bar, kinakanta niya pa rin yun. Ngayon, tignan natin kung makakanta niya pa rin. For you guys, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Thank you. Ang galing. Nakita niyo ha? Walang rehearsal to. Salang kung salang talaga. Napakahusay. Pagkatapos nung nag-champion kayo dun sa Tansa, ano ang sumunod na ginawa na sa'yo? Hindi na ako masyado nagkanda nun kasi nagbabanda rin ako. 13 years old, nagbabanda. Oo, naging contractual ako sa Naval Base Cavite. Sumusweldo ako doon monthly as contractual. Ngayon, yung organista namin, nag-enlist siya mag-Navy. Parang nawata kami. Na-disband Oo, din na-disband kayo. kami. Natapos mo ba ang high school mo? Hindi. Kasi nga, napalapit ka na sa kanta-kanta. First year lang ang tinapos ko. Second year, nag-drop out na ako kasi hindi ko na kaya gumising ng umaga pala. Hindi Oo, ko na kasi kaya nagtatrabaho ka na. Oo. Tinry ko ulit. After ko mag-drop out ng second year, bumalik ulit ako. Pero, hindi ko hindi na talaga na kinaya. Mas gusto mo na Oo. kumanta ng kumanta. Oo, kaya pag minsan, di ba sa stage natin, di na maiwasan na pinag-uusapan ko ano yung educational attainment mo. Hindi ako niya, kasi alam ko naman yung knowledge ko, hindi naman ganun din nababa. Tsaka marunong din ako rumispeto, marunong akong gumalang. Nakakatuwa ka kasi alam mo yun, kinarir mo na talaga ang pagkanta. Ano nangyari sa buhay mo pagkatapos na nun? Palipat-lipat ako ng band. Tumutugtog ako dito dati sa Las Piñas. Siguro wala pa akong 18. Dito sa Sugbahan pa dati. Buluwagan, Bahay Silungan. Nakita ako ng may-ari ng Danny Crisologo and his orchestra. Nag-Danny Crisologo ako. Parang familiar sa akin yung ano, Sa- isang sikat na... Sa GQ kami tumutugtog dati, sa Gentleman's Ghost Quartet. Quartet. Katabi ng halos kalinya ng bodega, gano'n. Yung mga ka-rival namin sila Iggy de Guzman. Isa ako sa mga frontliner ni Danny Crisologo. Grabe pala ang tinatahak ng singing career mo, no? Ang Hindi lang hirap. basta-basta. Kung sa banda, magsipa ka lang ng kanta, tugtog kayo, okay na. Sa orchestra, iba kasi. Nilalatag nila yung arreglo, binabasa. O pinabasa. Plus, yung mga frontliners, kailangan sabay-sabay kayo ng moves, may steps. Doon ako nang umote. Pero sayawan kasi syempre sila, made na. Kumbaga ako yung bagong pasok. Kailangan kong aralin yung mga steps. Mga ilang taon ka na rito, nasa GQ ka. 17? Dalagita ka Medyo na na, rito. oo. Pero ang tugtog namin, dito sa Diliman, dito sa Quezon Ave. Bata
pa lang ako, nagki-Quezon Ave na ako. Pero kasi ang hirap biyahe. Bakit tagasan ba kayo dati? Cavite, Noveleta. Ay, hanggang ngayon, di ba taga Noveleta? Oo, ka? taga Noveleta pa din. Ang layo talaga. Kaya minsan, tulad niyan, kahit gusto mo kumuha ng maraming set, hindi mo magawa kasi biyahe pa lang, sumasakit na yung, siyempre, hindi mo bumabata, di ba? Tapos bata ko pa, nag-work ka na. Ano pa ang sabi ng nanay mo at tatay mo kasi hindi ka na nag-aaral? Sa gusto mo? Product kami ng broken family. Ilang taon ka? Wala pa akong high school eh. Wala ka pang high school, Oo. nag-iwalay na sila. Pero hindi mo na nakikita ang tatay mo. Mabait kasi yung tatay ko sobra. Ang bait niya mga babae, mga gano'n. Tapos si nanay ko yung nag-work, yung tatay walang work. Mabait siya pag di siya nakainom. Pag nakainom, minsan nasasaktan niya kami. Naranasan mo pala, Oo. nasaktan ka ng tatay mo. Dumating ba sa puntong rebelde ka na? Oo, pag wala si nanay. Tsaka ako pag may problema sa bahay, hindi ko masabi sa nanay ko. Yung tago ko lang kasi naglalayas ako. Katulad ng ano mga pinoproblema mo dati. Yung sa lolo ko, sobrang stricto niya. Yung nananakit din siya. O, ba't naiiyak ka? Eh kasi nga, inisip ko kasi kung hindi naging ganun yung buhay ko, siguro hindi ako pareho ka. Kasi talagang hindi ako nauwi. Yung nanay ko, hirap na sa paghanap sa akin. Pinakahuling layas ko, yung nakatihim na ako sa nanay ko ng sampal, hindi na ako umalis. Sinabi ko na sa kanya, kumbaga bumukod na kami. Hindi na kayo sumasama sa pamilya nung Oo. tatay mo. Ng lolo ko. Ng lolo Oo. mo. Actually, family ni nanay sa side ni nanay. Nung sinasaktan ka, nung bata ka pa, siyempre, 17 ganyan, di ba? Anong pakiramdam? Mas ano pa? Ay, mas bata ka pa, 15, ganun. Oo, ganun. Mga Kasi lolo ko sobrang short-tempered. Pag nigalit siya, bigla naman Mabigat ang kamay. Oo, tsaka yung makakaranas ka na. Kunyari, magpipisan kayo, may kasalanan isa, walang umamin, lahat kayo dadapa. Mga ganun. Eh ako kasi medyo malakas ng loob ko maglayas kasi nga nag-work ako. Kasi makikita ka. Ang ginagawa ko na lang, kunya nagsishare ako sa mga gas sa bahay, nagsishare ako sa pagkain. Kaya yung mga tinitiran ko naman, wala naman sila masabi sa akin. Mga ganun. Maaga kang nagbuntis. 20. Actually, yung kababata ko yung... Naging jowa mo Oo, dati? parang childhood sweetheart ko siya. Oo. Kasi ito yung masasabi ko na wala kaming break up. Pag nakita kami, parang feeling namin kami pa din. Parang mutual understanding, parang gano'n. Eh, siguro wag naman masamain yung asawa ko Oo, kasi ngayon. ito naman yung buhay, oo, noon pa ito. Wala akong regret na nakilala ko siya. Hindi ko siya hinabol. Hindi ko sinabi sa kanya dati na buntis ako. Sinabi mo sa nanay mo na Hindi. buntis ka. Nahalata nung ka-live-in niya Lumalaki yung ano mo, balakang mo. Tapos lagi ko inaaway yung dalawang kapatid ng lalaki. So, hindi ka na nakakanta nun? Nakakanta ako. Kahit lumalaban ka talaga, Oo, kahit na laban. ilang buwan na yung tiyan mo. Oo, nagpapahinga lang ako, malapit na ako mga anak. Tapos mga after a week, balik na naman ako. Nung nalaman ng nanay mo, anong sabi sa'yo? Sabi niya, ano gusto mo? Habulin natin. Sabi ko niya, ayoko. Ayoko mukha ko naghahabol. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, kaya mo bang anuhin yung sasabihin ng ibang tao? Wala akong pakialam sasabihin ng ibang tao kasi hindi naman sila nagpapakain sa akin. Hanggang ngayon naman, yan pa rin yung prinsipyo ko eh. So, ang ibig mong sabihin, tinuloy mo yung bata na nag-iisa ka lang, walang suporta ng tatay. Wala. Pinaka naging support ko, kinanay. Actually, lahat ng anak ko dumaan sa kanya. Sobrang bait ng nanay ko. Nung nanganak ka, hindi mo pa rin pinaalam. Hindi. Nalaman niya kasi Ilang taon ang nakalipas? in good terms kami nung isang kapatid niya kasi. Okay. Parang best friend ko si Bebe. Dindalaw niya ako. Pero nandun na rin yung tingnan niyo yung mukha, mga ganon. Parang, wala ka tiwala sa akin. Tama pala, hindi kita hinabol. Di ba? Kasi nga, syempre, andito ka sa business na ganito eh. Akala nila kasi lahat ng nasa business na ganito. Oo, iba ang tingin nila sa'yo kasi nagtatrabaho ka sa gabi. Correct. Pagkatapos noon, nanganak ka na, tuloy-tuloy pa rin, bumalik ka ulit sa pagkanta. Oo, balik ulit ako sa pagkanta. Sino tong anak mong to, unang anak mo? Si Lorenzo, ay panganay. Ilang taon na siya ngayon? 28, tas may dalawa na rin akong apo sa kanya. May pamilya na rin siya. Itong panganay mo, hinanap niya yung tatay niya. Actually, hindi siya nagtatanong. Yun ang natutuwa ko sa mga anak ko, sila nagtatanong. Ilan ba lahat na naging karelasyon mo? 3. Ilan ang anak mo sa pangalawa? Isa din. Tapos sa pangatlo, Dalawa. Ito hanggang ngayon siya pa rin yung kinakasama ko. Hindi na kami magkasama ng bahay, pero kami pa din. Uwi-uwi na lang siya. Kaya ating bata, tapos minsan mag-stay. Kamusta naman ang samahan ng mga anak mo na iba-ibang tatay? Ay, okay naman sila. Lalo na yung kuya nila. Kayong anak ko kasi panganay na yun, hindi mo makita sa kanya na galit siya, hindi mo makita sa kanya na naiinis siya. Pero pag kinanting mo yung kapatid, kahit sino ka pa, talagang Ay, lalaban ka gagawin sa'yo. ang lahat para sa Oo, mga lalaban nakakatuwa naman. Ilang taon ka na-accomplish mo lahat yung nagkaanak ka lahat? sa'yo. Over ngayon, 12 years old eh. Youngest mo, 12? 12, kagagraduate niya lang na elementary. 48 minus 12, 30. Eh, nak! Ano ba? Anong sabi ng nanay mo? Ang nanay ko, very supportive yan. Mabait ang nanay ko talaga. Pero ang nanay ko, pag nagalit kasi, hindi ka lang niya talaga papansinin. Ikaw ang mamamatay sa sama ng loob dahil gusto mo siya i-approach, hindi mo siya ma-approach. Hindi rin nagsasalita. Oo, silent treatment ang gagawin niya talaga sa'yo. Ang tatay mo? Actually, pinatay yung tatay ng 1999.
93. Sayang hindi niya nakita itong mga apo niya, no? Lalo na yung lolo ko. Yung lolo ko kasi, dinitrain niya lang ako dati kumanta for jamboree. Pero feeling ko wala talaga siyang plano i-expose ako kasi gusto niya yung mga birthday lang, mga fiesta-fiesta. Isa nanonood ako ng Bagong Kampiyon. Eh syempre, alam ko naman nakilala niya si Dominic Celestiano kasi nga di ba may background siya. Oo. Ay ko, gusto ko sumali sa ganyan. Ang sagot niya sa akin, nakakatuwa. Anong gagawin niya? Mumukha ka lang tanga dyan. Ay, hindi sige. Parang na, hindi ka pang TV, pang ganon. Oo. Kaya sabi ko, kung nakita lang ni Daddy na kahit pa paano, nakapag-TV ako, nakapag-serye ako. May dugo ka naman palang artist sa... Pero hindi ako mga-arte Nakapag-abroad ka ba? Ang abroad ko lang, mga shows lang. Naging grupo ko dito sa library, like Women of the Library, nakapag-Dubai kami, tapos Patat Mamas, nakapag-Australia kami. Ang tanong, ito na. Paano ka napunta ngayon sa comedy bar? Kasi nagsimula ka sa mga banda-banda, di ba? Oo. Napakagandang tanong niyan. Actually, siya yung nag-aantay ng matagal na panahon na mag-guest ako sa vlog mo. Ito yung isa sa mga tinuturing kong true friend. Through them, nakilala ko si Romel. Pangalan mo din. Na ngayon ay nasa Canada na. Itong friend namin, pag sweldo, minsan sasama niya kami sa Manila. Ano kami, group of friends na puro kumakanta. Sinama niya kami sa Jeff's Cafe, tsaka yung Nicolay. Late na yung library niya ako sinama. Kasi, acquainted siya kay Kuya Philip sa Malangit Nawa. Okay. Si Nay Philip, kaibigan ni Romel. Ngayon, Si Philip Lazaro po ito, Philip Lazaro po. Isa sa mga mentor ko. Pinakilala niya ako kay Nay Philip. Tapos yung friend ko, pinakanta niya ako sa stage ng library. Kasi nakita ko ni Mamu. Pinakilala ko ng friend ko kay Mamu. Sabi niya, gusto mo ba sa ganitong ganitong work? Ano muna ang kinanta mo doon? Kumanta lang ako na isang jaya, tapos inimpromptu ako ni Mamu ng My Heart Will Go On. Marunong kasi akong palaki ng boses. Sa karakistang datingan mo, Oo. Ngayon, mas lalo na kasi kumbaga parang nagkaroon na ng kalyo yung alamunan ko eh. Pwede magmalit, malaki. Naglalaki boss na nga rin ako. Kaya kung kailangan nila ng dabber, pwede na akong dabber. Tapos sabi niya, kung gusto mo, punta ka dito araw-araw, tingnan mo yung mga ginagawa nila. Pag kaya mo, sabi mo sa akin. Hindi ako bumalik. Eh, siyempre, hindi naman pwedeng araw-araw. Dahil siyempre, gasto din yun. Tapos pamasahe. At may work din naman yung friend ko. After a month, birthday ko naman July. Doon niya ako sa library celebrate. Siyempre, kausap namin si Mama, kinabukasan kailangan na reliever. Ayan na, doon ako nag-start. Kaya ang anniversary ko sa library, birthday ko din. Pinag-set ako ng Mama kinabukasan. Si Nanay Philip at saka si Arnel Tamayo pala is nakita nila ako noon sa fiesta doon sa bahay ni Romel. Kumakanta ko tanghaling tapat ng luha. Mukha ko katulong. Tuntua sila sa akin. Sabi ni Mamu, i-meet niyo si Philip Lazaro ng ganitong oras. Isasama niya kayo doon sa parlor ni Ma'am Celeste. Ma'am Celeste Tobiera? Yes. Susyan. Pinaayusan ako doon ni Mamu. First day ko. Kay Nanay Philip lahat yun. Kaya si Nanay Philip talaga yung nag-alaga sa akin yung araw. Pinaayusan ako. Tapos ang ganda, curly. Tapos make up pa nila ako. Ang ganda ko talaga. Eto na, kinabukasan. Magsiset ako ulit. Naligo ako. Hindi ko na maibalik yung mukha. Hindi ko na alam paano. So iba na itsura mo naman. Kaya sobrang thankful ako dun sa friend ko, sa katukayo mo kay Romel. Kasi for 2 weeks na nagsistart ako sa library, hinahatid sundo niya ako. Ang bait niya. O hanggang abi ni Mamu, pag pauwi, sumabay ka na sa akin, sa pote. Tapos sa pote ka na sumakay papunta sa inyo. Hanggang natutunan ko na siya. Tapos kaya lumawak na nga yung industriya from library, nagbukas ang punchline, doon tayo nagkasama-sama. Ayan, doon kami nagkasama. Kasama kami ni Romel Monday and Friday, tama? Yes, sa punchline ito. Tayo na Ferdy, ni na Vice, ayan. Hanggang umalis na ako sa punchline, nagbukas naman si Clowns, tapos hanggang nawala na rin ako sa Clowns. Pero syempre, ito yung bar na kahit anong gawin, kahit magsara tayo, magbukas tayo, dito pa rin ako babalik hanggat gusto ko ni Mamu. Kasi talaga sobra yung pagmamahal ko kay Mamu, tsaka yung respeto ko sa kanya. Alam mo ang first guesting ko sa TV kung saan? Dahil sa library, Sharon Cuneta. Ay, oo. Kasabay ko si na Miss Nanette Inventor. Yung mga kasabayan mo pa, talaga mga veterano. Tama. Sumunod na guesting ko sa Sharon, mga comedians ang mga kasabay ko. Nakakatuwa kasi dito ko sa library na-experience lahat. Makapag-teleserye. Dami ko nilabas na teleserye. 3 yata yung katulong ako. Naging preso ako. Ngayon, magdi-jail guard ako. Actually, jail guard na dito sa bagong lalabas ngayon na Prinsesa na City Jail. Oh, diba? Ang layo na nung narating mo eh. Correct. At sabi ko nga sana, hanggat may opportunity pa, gagrab ko yun na i-grab. Basta may tiwala pa rin sila sa akin. Minsan eh, marami akong naririnig na marami nakaka-misinterpret sa'yo, no? Oo, hindi ko nga alam. Actually, isa sa mga nakaka-misinterpret sa akin dati, si Nikki. Si Senyora Nikki. Oo. Alam mo, nung araw, sabi sa akin ni Mamu, sabi ni Nikki sa akin. Sabi ni Mamu sa akin, magaling ako, malayo yung mararating ko. Pero nung sinasabi sa akin ni Mamu, yun yung mukha mo yung lumalabas sa utak ko, na parang ito yung demonita na hahadlaw sa pangarap ko. Tapos nung nakilala niya ako, sabi niya, mali pala ako. Hindi ako yung feeling close agad. Unti-unti, makilala mo yung tao. Siguro yun yung ginawa kong self-defense. Yung nangyayari ngayon kasi, mabait lang sa'yo sa umpisa. Kahit
experience ka na rin. Kasi syempre, maraming ganun. sa dami-dami na rin naman ng mga taong nakilala at nakasama mo, alam mo na ngayon kung sino yung totoo at hindi. Ilan taon na sa library? Since 1998. Ito, tignan mo, ang tagal mo rito. Siyempre, lagi natin tinatanong to sa mga nakakausap ko. Nasabi mo na kasi mga experience mo na maganda, marami kang narating dahil sa library. Iba-ibang lugar, iba-ibang tao na performan mo. Ano yung pinaka-hindi mo makakalimutan na experience mo sa library? Yung pinadala sa akin ni Mamu na mag-show na binigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Hindi mo makakalimutan yun. At saka yung paano siya makipag-usap sa tao. Yung paano kanya pangaralan. Yun kasi mas mataas yung respeto ko sa ganun eh. Yung pangangaralan ka sa harap mo, sasabihin niya sa'yo kung ano mali mo. Ayun kasi yung ano yun, sabihin mo pag nakatalikod. Kasi ako yung taong palagay na natin na late ako natuto chumika. Minsan lang pag chumichika ako, pag na-overwhelmed naman ako, yung nakakalimutan ko na, ay, nakakakata pala ba't ako ka na ng naman joke. naiiyak? Hindi kasi naano lang ako. Kasi ang pangit kasi na pagkakilala sa akin ng mga tao. Akala na demonita ako. Akala na pag kumakanta ako, nagmamagaling ako. Hindi. Kasi alam mo, nami-misinterpret ka. Ako, sasabihin ko sa'yo, nakaka-misinterpret kapag kumakanta kasi ang angas mo. Pero hindi mo kasalanan yun kasi attitude yun eh. Yun ang tinatawag na attitude. Yun ang nami-misinterpret nila sa'yo. Yun nga, sabi ko nga, gano'n lang ako talaga kumanta kasi ini-impress ko yung tao, hindi naman kayo eh. Ngayon, kung gusto nyo i-impress yung tao, kumanta rin kayo na gusto nyo. Hindi ako kumakanta ng gano'n dahil gusto ko malagay. Binibigay ko lang yung best ko kasi syempre, binabayaran din ako dito. At saka kahit pa paano, alam ko may tiwala pa rin sa akin si Mamu. At saka yan yung binabayaran sa akin ni Mamu eh. Parang feeling ko, may na mga tampo ka sa mga nakasama mo. Yung mga nagsasalita at babak. Ano yung mga sinasabi nila sa'yo? Yun nga, gusto mo ugali ko. May ginawa ko sa kanila dati nung araw. Kung may mga nagawa man ako sa kanila nung araw na palagay natin, hindi ko naman sinasadya. Minsan, pagkatuwa lang din ako na gawin mo yung ganito, sabihin mo ka ganito, ganyan. Sorry! Pwede naman ako mag-sorry, diba? Kasi tao lang din naman ako. At kung ginawa ko sa inyo nung araw, pwede nyo gawin sa akin. Hindi ako mayang kausap. Huwag nyo lang ako siraan. Napakadali kong kausap. May problema kayo sa akin. Kagaya lang, ginagawa ng mga kasama ko ngayon. Kung meron ako mali sa stage, sabihin lang sa akin. Open ka naman doon, di ba? Open ako doon. Hindi para sa mamahal loob ko sa inyo. At kung may mali ako, tatanggapin ko. Kung kaya kong baguhin, babaguhin ko. Ngayon, kung ibabalik ko ginagawa ko, pwede nyo ulit ako sabihan. Paalala. Anong gusto mo sabihin sa mga kasamahan natin? Kasi ang daming nakakapanood nito sa atin. Siyempre ngayon, unti-unti ka nilang nakikilala sa kwentuhan natin. Kasi meron akong nag-i-issue dito. Lumihis ako ng landas. Napunta ka sa masamang bisyo. Yeah. Na totoo. Totoo. Ilang taon mo to ginawa? 2 years. Bakit ka napunta? Meron kasi ako sa iniwasan. punta doon? Anong iniwasan mo? Hindi ko na naman banggitin, pero meron kasi ako naging kagrupo. Kasi pangit kasi, mali kasi yung style. Hindi pa kami nabubuo, parang nasiraan ako. Parang pinag-uusapan na nila ako lagi. Bakit ka nila pinag-uusapan sa palagay Yun mo? nga, siguro nga kasi pag Nami-misinterpret ka nila. Pero bakit ka napunta sa masamang bisyo? Kasi nga, malalaki kami. Gusto kong pumayat. Ginamit mo ito para sa pagpapalit. Correct. Ang pangit lang kasi, nagtiwala ako sa tao na i-share ko lang, pero never ako nagturo. Never ako nag-invite or nag-convince sa ibang tao. Gumamit ako, pero hindi ko kasi siya ginawang bisyo naman. Nagbago ka na? Oo, matagal na. Kasi, abi ko, makakasira sa akin eh. May anak ka na nito, Oo, lahat na yan sila. Nalaman nila. sinabi mo? Oo, naging open ako sa kanila. Noong una sabi ng mga anak ko, oo ba kasi kailangan mo yan dahil siya nagpupuyat ka. Hindi gano'n. Sinasabi ko sa inyo yan kasi ayoko malaman niyo pa sa iba. Pero ititigil ko yan kasi hindi naman yan maganda. Hindi naman din nakaka-proud. Ang masakit lang kasi parang kumalat siya, tapos nahusgahan ako. Tapos ang tingin sa akin na lagi, every time na hyper ako, akala nila Nakadrugs ka. yes. Alam mo yan, Mel. Nung araw magkasal tayo, matagal na akong hyper, alam mo yan. Kaya pag umuwi ako, lupay-pay ako kasi pagod ako lalo na pag masaya yung tao, pag party-party, gano'n ako. Kasi yun lang pangit eh. Minsan mo lang ginawa at nagbago ka na, yun pa rin ang tingin na Oo. sa'yo. Yun ang hindi natin mayaalis sa kanila. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa kanila? Diretsuhin mo sila. Yes. Sa inyo lahat na nag-judge sa akin, tanggap ko, mali naman talaga. Hindi man ako proud. And lahat tayo may chance magbago. At huwag sabihin sa akin na wala rin kayong ginawang mali. Dahil walang perfecto. At least ako naging totoo ako sa inyo. Nagkamali lang ako siguro ng tao, pinagkatiwalaan at pinagsabihan. Kasi ikinalat niya talaga. Nandito pa rin yung kasama. I think so. Kilala ko ba to? Malamang. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi ako plastic. Kung binabati kita talaga. Ngayon, may limit din naman ako. Pag alam ko pinaplastic mo ako, hanggang doon na lang tayo. Hindi na ba maaayos ang gulong to? Ay, hindi na siguro. Kung lalapit siya sa'yo at manghihingi siya ng sorry, Oo, anong open gagawin? ako. Open. Ayan, dapat ganon. Sana ma-realize niya rin na may mali siya sa akin. I'm sure siguro pag napanood niya na to, kailangan lang kasi meron mag-initiate sa mga bagay-bagay na hindi na pagkakasunduan. Siguro pag napanood niya na to, sabi niya, yun na lang palang inaantay mo. Darating din ang araw na yan na magkakaayos din kayo. Ang sakit kasi, Bel. Yung sabihin ka na, adik? Siyempre ako, adik? Ako, katabi ko na yung mga anak ko matulog ngayong oras na to. Sila na sa kali pa, nag-iigaw. Sino nga, adik? Ako ba? Pag-usapan niyo ako, pagsarap niyo ako, huwag niyo ko antayin umalis bago
gagawin yung pulutan yung buhay ko sa inuman nyo. Tantanan nyo ako. Kasi wala rin naman perfecto sa inyo. Yun lang ang ginawa kong mali. Basta ang mahalaga sa'yo, sinasabi mo na nagbago ka, yun na yun. Yes, Wala ka na at- dapat pang patunayan. At ready na ako to move on ulit. Alam ko na wala na ako ng project sa mga ganyan-ganyan eh. O, diba? Pero eto na ako Ang pangit, ulit. diba? Laban ka na ulit. Laban ako ulit. Ngayon ko lang din po narinig ang kwentong ito. Na sana, itong kwento mong ito, kapulutan to ng aral at Ay, mga oo, kasamahan natin. wala kayong makuha maganda doon. Pagpalagay natin, lagi dry skin, lagi mo kang haggard, paus ka lagi, wala. Pero ngayon, lalaban ako. yun ang pinaka-importante na kung ano man yung pinagdaanan mo, dinaanan mo lang, hindi ka tumambay. Correct. At saka huwag niyo muna ako i-judge pag first meeting kasi hindi lang talaga ako may nagtsumika. Loner ako eh. Gusto ko sa sulok lang. Pero siguro dapat talaga maging jolly ka na lang talaga. Siguro, kasi yun ang hinihingi nila. Ngayon ang ginagawa ko ngayon, lalo yung sa mga, ayan, yung mga anak-anak ko nandiyan, ayan, oh. Saka ako din, kasi bilib ako sa'yo, lalo sa pagkanta. Sobrang bilib ako sa'yo. Sana magamit mo yan at malayo pang malito. Sumali ka sa mga singing contest. Sasali ako ulit. Yung huling sinilihan mo, The Clash. ang husay, di ba? Grabe it. Dragon kung kumanta. Thank you, Mel. Sabi ko, di ba nung magka-chat tayo, sabi ko, it's time to clear my name. Maraming salamat kasi binigyan mo ko ng chance. Lahat naman dapat kasi ganon. Katulad natin mga sing-along host, wala tayong daan para makilala ng mga tao, kundi ito, panoorin nyo lang po ang Romel Chica Vlogs dahil lahat po ng mga host ay Totoo. mapipicture ko po dito. Correct. Oo. At saka hindi, thankful ako kay mama kasi hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya sa akin. Anong gusto mo sabihin sa mga anak Sa mo? mga anak ko, alam niyo, tumatanda na mama niyo. Congratulations, lalo sa bagong graduate. Nasa inyo yan kung gusto niyo patuloy sa pag-aaral niyo, lalo na doon sa pangatlo. Si Rain na nag-compile ng mga pictures and videos, nag-makeup sa akin. At isa na siya YouTuber. Gusto mo kilala, Mel? Oo, ay, teka. Andito yung anak ni Eva. Pakilala natin. Pangilan to? Pangatlo, siya lang daw yung nag-iisang kamukha ko. Ay, kamukha ko ba? Oo. Oo. Invite mo Invite sila mo sila. Supportan naman natin itong anak ni Eva. You can search me on YouTube. It says Niali. I do animations para sa mga kids or even teenagers. Baka gusto niyo pumanood. Eto na, alam mo na ang kwento ng mama mo kasi habang nagkikwentuhan po kami, nandyan po siya sa tabi. Ano ang gusto mo sabihin sa mama mo? I'm proud of you, Mama. Oh, thank you, anak ko. Sobrang kasi understanding yung mga anak ko. Alam mo yung ang swerte mo, no? Ang mga anak mo napaka-understanding Oo. at marunong. At napakalalambing ng mga anak ko po. Doon lang talaga ang kahinaan mo. Napunta ka doon. Napunta ako doon. Napunta ka. Pero okay lang yan. Oo. Lahat naman ng tao nakakagawa ng mali sa buhay. Ang pangit, yung doon ka na habang buhay sa mali. Wala namang perfectong tao eh. Yung mali Correct. lang kung ilulugmok mo yung sarili mo sa ganun. Yes. Ay, kumakanta siya. Ay, oo. Uy, Chasing pavements. Chorus lang. Chorus lang. Should I give up? Or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Mother and daughter. Yay! Ang galing. Thank you so much, Robert. Sobra talaga. Pangarap pa rin ba maging singer? Hindi naman po. Pero it's part of the process. Pag po sa gusto kong gawin, nandun din po yung side na yun na baka po tahakin ko din po. Pero may goals din po ako na pang sarili ko. At least, diba, nakita mo, ang ganda ng mga anak mo. Wala ka nang dapat problemahin. Malalaki na sila. Yes. Hindi na alagain. Hindi na. Ikaw ngayon, ipupush mo na yan, ilaban mo na, sasali ka ulit sa singing Nasali contest. ako ulit. Hinintay na lang ako nila na sa ano eh, ang halad. Naku, abangan niya. Mag-audition ako ulit. Alam niyo mga kachika, nakasama ko po ito ng ilang taon din, no? Tagal din. Ang tagal ng mga baguhan itong mga ito. Kami kasama ito sa punchline. Wala kami naging problema. Wala. At hindi ako mahihiya at hindi ako natakot sabihin na sa kanila ako natutong tsumika dahil binibigyan na ako ng time na solo para tsumika mag-isa. At wala silang sinasabi sa akin kung mayroon ako mali na sabi. Basta gusto nila, tsumika lang ako, matuto lang ako. Eh, thankful naman ako. Dahil Oo. binigyan niyo ako ng chance. Ngayon, kahit pa paano, pwede mo na ako sabihin maiwan sa stage mag-isa. Correct. At mahusay ka. Lagi mong tatanda dyan. Sana yung husay mo sa pagkanta, yan din ang husay mo sa diskarte mo sa buhay. Thank you, Mel. At maabot mo pa sana lahat ng mga dreams mo. At lalo na yung mga dreams ng mga anak mo. Kapit lang kayo. Oh, maraming salamat. Diba? Thank Maraming you. salamat Thank you, sa Mel. oras. So mga kachika, sa aking vlog, Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. But before that, mga kachika, maraming salamat, Library. Mamu Andrea, thank you very much. Thank you, I love you. Thank you. Ganon. Thank you. Hindi nyo nahanapin.
dead man ang nega, dead man ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon!